Vivandas. Bilang isang member ng LGBT, ang nakikita kong positibong epekto ng nakaraang eleksyon sa kalagayan ngayon ay nabigyan ng kaunting karapatan ang parte ng LGBT na kahit simple lang ay medyo natugunan nila, and yung karapatan na yun is parang pagiging freedom namin. Yun ang nakita kong positibong epekto ng nakaraang eleksyon sa kalagayan namin ngayon. Thank you for that wonderful question. As a member of an LGBTQ community, I can see some positivities within the election na nangyari recently, since nagkaroon na rin po kami ng freedom of speech, and parang mas na-express na rin po namin kung ano po namin. Unlike in the past years, all I can see is discrimination, and parang we have no rights na mag-express kung ano yung gusto naming sabihin ngayon. Then sa election ngayon, all I can see is hindi lang kung ano yung mga pang-gender na hindi lang yung kung ano yung mga nasa gender na talagang alam natin, but also sinusupport na may mga kumakandidato rin na sinusupport din yung LGBTQ community, which gave us strength, especially yung kay Leni Robredo. That was a very good example, since she supports LGBTQ, and also like na nagbibigay siya ng mga platforms na talaga nakatulong sa amin. Hello, good evening. My name is Chillian D. Marasigan. Bilang isang miyembro ng LGBTQ, wala naman akong nakitang positibong epekto ng nakaraang eleksyon sa kalagayan namin ngayon. Wala rin sa local election or election sa barangay, dahil karamihan dito sa aming barangay ay hindi naman homophobic. May naging pagbabago ba sa pagtuturing sa inyo ng lipunan mula nung nakaraang eleksyon? Para sa akin, may konting nabago naman. Kasi for us, napapansin ko para sa akin is parang medyo nalilesen na po ang bullying and some other factors na nagda-down sa amin. Especially ngayon po is like nag-aalaw po sila ngayon ng cross-dress, unlike sa past po. And then yun po yung freedom po talaga namin, yung hindi na po kami masyadong nababastos, and yun lamang po. Thank you. Kagaya nga ng sinabi ko dun sa first question nyo, talagang wala kaming freedom of speech that in the past few years. Especially yung mga gusto talaga mag-express kung ano yung nafe-feel nila. Lalo na parang nafe-feel nila parang hindi equal yung kung ano yung tingin nila sa amin, sa kung ano yung tingin nila sa iba. I mean sa genders, male and female. Then parang yung pagbabago siguro na nakita ko sa lipunan ngayon is that parang they are adjusting themselves, ina-adjust nila yung sarili nila na hindi lang sa ganitong gender applicable to, but also sa aming community, which is yung LGBTQ. Yeah. So ayun, parang mas nagiging fair siya for all genders. Hindi lang siya pang male, pang female, pero nire-respeto rin nila yung sa community namin. Example of that is yung gumawa sila ng CR na for LGBTQ, which parang mas naging comfortable ako sa part na yun, since hindi niya ginawang male, hindi niya ginawang female. So parang yun, miyembro ng LGBT.
Wala naman akong nakita o nabalitaan man lang na pagbabago sa pagturing sa aming lipunan mula noong nakaraang eleksyon. Ang maipapayo ko po sa mga member ng LGBT na boboto sa darating na election is panatiliin po natin na kilala po natin kung sino, alamin po natin kung sino, mag-background check po tayo. And then, mag-fact check din po tayo. Hindi lang po basta-basta nakikinig po tayo sa mga fake informations like kung anong nagawa nito, kung nakulong ba ito, like that. We need to fact check first. And first of all, piliin nyo po ang taong hindi corrupt. Yun lamang po at maraming salamat. Mapapayo ko po sa mga kapwa miyembro ng LGBTQ na boboto. First of all, kailangan nyo po munang alamin kung sino po yung mga kandidato na susupport po sa atin, especially when it comes to our gender, kasi why vote for someone na kumukontra naman talaga sa kung ano yung sa atin, and what if nanalo siya, he or she can use that to parang mas palalain pa yung system natin. Kagaya nga ng sinabi ko, slowly nag-a-adjust na nga yung system natin compare sa nakaraan. So, bakit mo pa hahayaang bumalik ulit dun sa part na yun, diba? So, you need to be careful on who you will vote and do enough research, and I think get some fact checks, lalo na sabi nga is hindi naman lahat na nakukuha sa internet is legit, diba? So, yun. Ang mapapayo ko lang sa mga miyembro ng LGBTQ na boboto sa darating na eleksyon ay alamin ang kakayanan ng bawat kandidato at alamin rin na makatutulong sila sa pag-unlad ng ating bayan.